usab sa atong programa. Ang kuna ko'y pare. Kumusta na mo mga igsoon ako? Maghinauta nga nakamong tanan sa kahimsog sa inyong kalawasan. Bueno mga igsoon, di ta maglangan tungod kay taas-taas ang atong pagkaiskutan ini nga maong adlaw, ini mong episode nga atong paghimuon tungod kay atong tubagon ang mga rason or ang mga pagsupak sa ato ang mga kaigsuonang ning bahina atong tubagon kining ilang gingon nga dunay daghang mga igsoon. Actually upat ang gi-mention sa Biblia nga mga igsoon ni Jesus. Now, para atong masayran nga kita matinawan ug atong masayran nga ang kamatuoran nga tinuod ba gyud nga si Jesus dunay igsoon, biological nga brothers, mga igsoon. Atong gidapit ko kamo sa kanang pakiguban kanako dining adlaw ning atong pagpadayon sa tuki-tuki sa pagpatinaw mahitungod sa kinabuhi sa atong inahan sa Dios. Ug kun ngano nga ang pagtulunan sa simbahang Katoliko nagaingon man nga ang mahal nga birhen gihapon sa dihang nanganak na, or kining ginaingon sa Latin nga virginitas postpartum. Maigsoon ingon ni siya nga gamiton sa ato ang ang bersikulo 55 sa chapter 13 sa Mateo. Kanang naang bersikulo ni ka-mention dito mga igsoon nga dunay igsoon ang Ginoong Hesus. Kaya ang konteksto man ani mga igsoon nga ang Ginoong Hesus gikan sa iyang pagwali sa lahing nga lugar niuli ngadto sa Nazaret. Kay Nazaret dito na siya matao. Unya siyempre wali dito na amaze ang mga itong iyang mga siguro ihatong mga kadula kaniadto na tingala nganong inana ang iyang talent kay nanundo naman siya. So nga ningon ang kung mabasa na to sa Mateo 13:55 nga di ba mao man siya ang anak sa panday? Niya anak ni Maria, niya iyang igsoon si Santiago, si Jose, si si Judas, si Simon. So upat ka igsoon ang i-mention, dili lang isa. Dili lang doa kundi upat gyud ka magsuon ang gihinganlan nito nga igsoon kuno ni Jesus. Si Santiago, si Jose, si Simon, o si Judas. So ana ang pagka-question. So mo ni gibarugan sa tong igsoong mga Protestante nga doon na igsoon na itong ginawin. So si klaro ang putinura nga gi-mention nito nga igsoon. Nag-mention gini. Ato basahon ang verse para ato yung matuhog ba. Puha gina to niya. Mateo 13:55 mga igsoon. Dili ba siya ang anak sa panday? Di ba si Maria ang iyang inahan o sila si Santiago, Jose, Simon o Judas ang iyang mga igsoon? Sumula uno dito. So karo nga si Maria ang iyang inahan o niya. Si Santiago, si Jose, si Judas o Simon iyang mga igsoon. So ano man tuod nga ang simbahan nagpanudlo man nga wala igsoon na itong Ginoong Hesus. Paano na ito ni ipatinaw nga gusto mga kaigsoon ng Protestante? Anya ang tubag? Ang tubag ini nako mga igsoon. Gumikan kay Bible alone man ang mo. Kung Bible alone lang ta, unsa na to pagkabalo nga sa kamatuoran kay dili man tanan nasulat sa Biblia. Nya biblical man na. Na kung ningon si Jesus niya kung may sulat pa ako mga pulong sulat tanan dili paigo ang tibuok kalibutan. Takang kayo. So kung Bible anon ta dili gina nato matugkad. So para ato matugkad mo base tag referensya. Base tag history. Unya kanang history sa simbahan. Yung mga na pod mo ato matugkad mo base tag referensya. Base tag history. Unya
kanang history sa simbahan. Yung mga na po mo nga, kay inyo mo lang simbahan. Mo nang tuuhan ninyo, ay may petuhuan na kay dili man among simbahan. Dili na mao. Nga naman, mura magkagmoingon nga, para may balo ka unsa kalami ang McDo, dirita sa Jollibee mo tilaw. Dili na tama. Kung gusto ka nga masayod sa kamatuoran nga nasa simbahan, may tungod kay Kristo, ari ka sa simbahan mangita og history. Dili kay mangita kag history dito sa lahi nga pundok. Makuha na to. Kay kung ato nang himuon, mo lagi na. Muna natag nangutana ba kag lami bang McDo niya ang imong gitilawan Jollibee? Dili na mao, dili na mao. So, munang moyon ko nga wala mo maggamit og history. Bible alone lang mo, mulang dili mo makabalo. Kay later on akong ipaliwanag, akong ipaklaro nga gamit kitag history para makuha na to ni tanan, para mawala atong kalibog. Kunya ka na mo history sa simbahan. Nga kung halimbawa mo yung kag lami ba ang McDo, McDo yung ka mo, history sa McDo giyon sa paghimo, mo lang na dili kay McDo imong gusto mabala niya, imong gitilawan Jollibee, mali. Kuha na to. Sige, dili na maguna kung anong gitawag diri nga igsuon sila ni Jesus. Ang tubag ana mga igsuon, tungod kay short sila sa term nga brother, kanang sitawag na relatives kaniadto. Kung kaniadto kay na naman karon. So kay short sila, ang nahitabo tanan-tanan bisag pamangkin, bisag silingan, amigo, brothers na tawagan nila. Kay short lagi. Yeah. Para atong pamatuod nga short sila, mabasa tag versikulo, mabasa tag mga excuse me, mga verses nga mo support sa to ang claim nga short sila term. Yeah. Itong unahon ng Juan Genesis 14:14. Dinhi mga igsoon, si Abraham iyang gitawag nga brother si Lot ngayang pagumangkon. Ya, ingon siya dinhi. Genesis 14:14 mga igsoon. Yan dinhi. Genesis 14:14. Dira. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. Kaya sa ato pa, nga sa dihang nasayran ni Abraham, nga nabihag si Lot, mga igsoon, iyang igsoon, na si Lot, iyang giarmahan ang iyang mga sulugoon, iyang servants. 318 ka buok, iyanto sila sa Dan. So, ang term na gigamit din igsoon. Whereas, ang tinuod, dili siya igsoon si Abraham o si Lot. Kay, pagumangkon man na ni Abraham si Lot. So, doon na. Isa pa lang to. Napilain. Dirita sa Genesis 29:15 mga igsoon. 29:15 nagingon nga, and Laban said unto Jacob, because thou art my brother, should you therefore serve me for ano? Tell me, what shall the wages be? Ang sitwasyon mangud ni mga igsoon nga gilipaad to ni Isaac si Jacob ngadto kay Laban niya. Igsoon. Whereas ang tinuod
dili gyud siya igsuon si Abraham ug si Lot kay pagumangkon man na ni Abraham si Lot. So doon na isa pa lang to napailain dito sa Genesis 29:15 mga igsoon. 29:15 nagingon nga, and Laban said unto Jacob, because thou art my brother, should you therefore serve me for ano? Tell me, what shall the wages be? Ang sitwasyon mangud ni mga igsoon nga gilipaad to ni Isaac si Jacob ngadto kay Laban niya. Kanang dili gusto ni Laban nga kanang quits lang ba kanang ang trabaho ni Jacob kanang dili siya bayaran. So iyan gipangutana nga, should you therefore serve me for no? Tell me, what shall the wages be? And Laban said to Jacob, because thou art my brother, paano kayo? Thou art my brother, should you therefore serve me for naught? Brother yung gigamit. Pero, pamangkin niya na. Yatong pag-umangkon. Gumikan lagi kay short sila sa terminolohiya ba? Amo na yung explanation niya. Niya, dugang pa, dagan pa ni siya mga igsuhan. Dito ni San Pablo, ningon siya, diya sa Roma 9:3, atong subayon. New Testament pa niya. Ningon siya, alang sa akong mga igsuon, nga isika mga Hudiyo. Yan, kining niya, yang pagpamulong, address nga to sa mga isika Hudiyo niya. Alang sa akong mga kaigsuonan, isika Hudiyo. Daghan ka ito. Tungod kanila nahimo nga tunglohon ako sa Dios o mahimulag kay Kristo. Ina niya yang kaigsuonan Hudiyo. Nya, kini mga tawhana dili kini igsuon sa unod ni San Pablo. Nya, igsuon ang iyang giingon. Igsuon ang iyang gigamit nga term. O man siya nga alang sa akong mga kasilinganan, akong mga relatives. Igsuon niya gigamit. Pero kining niya, dili ginit niya tinuod nga igsuon sa unod ni San Pablo. Yan, dili pa ta sa buhat 1:15-16. Og niya itong mga adlaw, may tindog si Pedro, taliwala sa mga kaigsuunan. May tindog si Pedro, taliwala sa mga kaigsuunan. Sige ni Pedro, kining kaigsuunan ang giingon ni 120 ni kabuok. Yun siya, mga igsuon, kinahanglan matuman gayud ang kasulatan nga gitagna sa Espiritu Santo. Pinaagi sa ba ni David may tungod kang Judas nga nahimong mando sa mga nagdakop ni Jesus. Mga igsuon, 120 kabuk yang giingnan nga mga igsuon. Now, kung ang kining igsuon nga giingon ni San Pedro din igsuon pa sa unod, liman mo ng 120 kabuk. So, dili gini igsuon sa unod. Okay, apa jud? Kining niya sa 1 Corinto 15:6, mga igsoon. Ingon si San Pablo. Unya, mitungha siya sa kapin 5 kagatos ka mga kaigsuonan. Mitungha siya sa kapin 5 kagatos ka mga igsuon sa tingub. Mitungha siya nga kadaghanan kanila buhi pa hangtod karon apan ang uban nangatulog na. Sa man nato ni pag-reconcile kung tinuod nga mga igsuon sa unod kining kapin sa 5 kagatos. Kinsa may babae nang anak ng kapin sa 5 kagatos kung mga igsuon? Puting daghana. So dili gini igsuon sa unod. Karon hisgutan nato tong mga nahisgutan nga mga igsuon kung kinsa ba ito. So, moto, kung ingon nga, dili ito igsuon tong tuang gi-mention dito sa Mateo 13:55 nga mga igsuon ko ni Jesus. Ang katarungan din nga, short lang yun sa terminology. Si Maria ang inahan niya, sila ni Santiago, si Jose,
si Simon, si Judas, mao man nga mga igsoon, mao man dito. Ano na to ang masabtan tagil atong sugdan sa eksena? Okay. Ako namang napaliwanag nga short lang sa term na. So dili gito igsoon, kundi relatives mo man dito. Short lang sa term. Ano atong masakitan, atong sugdan sa eksena. Senaryo dito sa samtang si Kristo gabitay sa cross. Kaya dito atong masuta nga naa dito ang mga nahisgutang kagikan sa nangingon nga igsoon ni Kristo. Katong senaryo nga gabitay si Kristo sa cross. Katong kining miyang akong ginang senaryo katuning kanang pagkamatay ni Kristo. Sa diyang gilansan siya sa cross, unya sa ikatulong adlaw na banhaw siya. So katong kining niya nga senaryo na dinhi kining niya galangkaw niya sa tulo ka adlaw nga istorya sa kinabuhi ni Jesus ug ni Maria. Dinhi nato masuta nga dili gito igsoon itong mga gi-mention sa Mateo 13:55. Dili gito biological nga igsoon ni Jesus niya. Atong unahon, atong duki-dukion ning mga ebanghelista nato, mga igsoon. Marcos, San Juan, San Mateo, ato ning duki-dukion kay para atong maintindihan. Sa ako nang giingon, diha ra naglibot sa tulo ka adlaw samtang gilansang namatay si Jesus, gilansang sa cross, hangtod pagkabanhaw ato nang masuta. Nga kini diay dili biological nga kanang igsuon gid sa unod ba ni Jesus ba? Kining gi-mention din nga si Santiago, si Jose, si Judas, si Simon. Kining i-mention sa Mateo 13:55. Una na itong basahon ang Marcos 15:40. Dito, gingon nga, may pipila ka mga babae nga nagpaantaw ka ng pulong magpapaantaw ka na bang wala dito sa duol ba? Dara sa layo-layo, may distansya. Nagpaantaw sa kanang kay Jesus, samtang si Jesus, gilansang sa cross. Nara sila dito, nakita ni mga bayana, dito sa Marcos 15:40 mga igsoon, gimension ni siya, atong tandaan, na atong masahon ha. Dito may pipila usab ka mga babae nga nagpaantaw. Uban kanila, si Salome, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan sa batanong Santiago o Jose. Na, si Salome, una, ikaduha, si Maria Magdalena, ikatulo, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose. So, dinhi na si Salome niya, doon mo ito, duha ka Maria. Duha ka Maria. Maria Magdalena, ug ikaduha katong Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose. Now, Maria din ang name sa inahan ni Santiago ug ni Jose. Maria. So, duha ka Maria ha. Di man igyod. Ang ato ang pinakapanukarang ginini katong ilahang bersikulo nga dunay igsoon si Jesus. Mateo 13:55. So dinhi sa bersikulo kapitulo 15:40 sa Mark, sulat ni Mark. Atong natun-an nga ang katong gisgutan nga Maria dito na dinhi nagpaantaw sa cross ni Kristo. Samtang gabitay si Kristo sa cross. Nagpaantaw sila. So, katong Maria gisgutan sa Mateo 15, Mateo 13, mao gyapon nga Maria ang gisgutan sa Marcos 15:40. Maria niya ang gi-mention dito nga anak niya Santiago ug si Jose. Wala na naapil og mention si Simon o si Judas. Now, si Maria din inahan sa ni Santiago Jose. Kaya dito ha. Unya, sa next nga verse mga igsoon, na kung isgutan na to, siya ni nga Maria, nga inahan ni Santiago, ang miadto sa lubnganan ni Jesus. Kining Maria ha. Natong isgut. Basa na to ang Marcos 16:1 hangtod sa 2. Sa paglabay sa adlaw sa ipapahulay, si Maria Magdalena,
si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Salo ug si Salome. Si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome nawalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Og sayo kaayo sa Domingo sa buntag, misubang na ang adlaw. Sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Nag-mention na po diri og Maria. Pero this time, isa lang kaanak ang i-mention, si Santiago na lang. Nawala na si Jose. Pero si Maria, maunagyawan ni Maria ang isgutan dito sa Mateo 13:55. Karon, sa version ni San Mateo, gitawag siya og kining Maria, kung ato ning adtuon sa version ni San Mateo mga igsoon, sa pagkabanaw, kining Maria gitawag ni the other Mary or ibang Maria or lain nga Maria sa Cebuano pa. Lahi nga Maria. Ato masahon. Mateo 28:1. Unya, milabay ang adlaw ipapahulay sa pagkakadlaw na sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtanaw sa lubnganan ni Jesus. The same nga senaryo ang gitawag lang diri laing Maria. Dito sa kay Marcos, gi-specify dito nga Maria nga inahan ni Santiago. Nga mausab ang isgutan dito sa Mateo 13:55 nga Maria nga inahan ni Santiago, ni Jose, ni Simon og ni Judas. So the same na nga Mary kiningingan lang diri sa Mateo 28:1 the other Mary. Og sa version ni San Juan mga igsoon, kung sa gilansang si Jesus sa cross, gipaila pa ang lahi na pod nga Maria. Ang kining mayong lahi nga Maria, asawa di ay ni Cleopas. Kining the other Mary ba? Kining na-mention sa Mateo 28:1. Na-mention dito sa Juan 19:25. Kining the other Mary. O dito, na atong masayran nga kuha ni siya, asawa din ni siya ni Cleopas. At masahan. Juan 19:25. Dool sa cross ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Muni ang nadinhi ang kanang tawag kana kinauyukan, lintunganay sa tanan. Okay. Dool daw sa cross ni Jesus, nagbarog dito ang inahan ni Jesus ug ang igsoon sa inahan ni Jesus nga si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. So kinsa man ang inahan ni Jesus? Si Maria, Mama Mary. Ug ang igsoon sa mama ni Jesus nga si Maria nga asawa ni Cleopas, Johanna ka Maria. Ug si Maria Magdalena. So na tres Marias na nina diri gisgutan. Muni atong timan ang gimay mga igsoon. Nandiri ang lintunganay. Mo kining lintunganay paborito kay na sa agaw nga litokon, lintunganay. Una, si Mama Mary na dito, ug ang giingon dinhi igsoon ni Mama Mary nga si Maria nga asawa ni Cleopas. Unya si Maria Magdalena, sa akong ingon, Tres Marias. Unahon na ito ning igsoon ni Mama Mary ang giingon. E naman ito sa Mama Mary, niya, giingon diri nga, igsoon niya nga si Maria nga asawa ni Cleopas. Dili gina siya igsoon nga kanang sa unod. Ato naman ning napasabot nga assured sila sa term. Ang isa ka rason diha anong dili igsoon sa unod, kay di man pwede managsuon mo niya, pareha ron Maria. Halimbawa, ikaw, nabagoy duha ka Lucas sa isa ka pamilya. Nga sa una, dili pa man uso ang Lucas first, Lucas second, no? Halimbawa, usa ka pamilya niya, pros babae ang anak, bisag babae laki niya, pangalan ni mo nag-floor. Wala pa man din, pwede. Niya, di pa man uso nga
second floor, first floor, second, third floor. Wala may mahina na sa una. So, dili siya mao. So, mo lang na nga, ang Mary nga, igsoon ni Maria nga inahan ni Jesus, kini si Mary nga asawa ni Cleopas, dili gini tinuod nga igsoon. Kay ako naman ang napamahayag nga, short sila sa term kaniadto. Okay? So, atong ibalaan nga, kini si Mary di ay asawa ni Cleopas. Unya, okay, asawa siya ni Cleopas. So, klaro kayo, nga ang Maria nga gitawag og laing Maria, di pa ila-ila na nga asawa di ay ni Cleopas. Og, igsoon ni Mama Mary ang maong Maria, nga giingon din nga, pero, actually, pariente na sila. Kaya dili pwede lagi. Siguro sa ako ang giingon. So, nasolbad na. Solbad na nato nga ang inahan ni Santiago ug Jose nga Maria, mao di ay si Maria nga asawa ni Cleopas. No? Ang katong inahan ni giingon dito sa Mateo 3:55 nga inahan Maria nga inahan ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas, lahi dito nga Maria. Katutong the other Mary nga gi-mention dito sa Mateo 28:1. Dili to ang mahal nga birhen. Kay klaro man diri sa Juan 19:25 nga ang pagkaistorya igsuon ni Maria nga si Maria pod nga asawa ni Cleopas. Nya ato namang na-explain nga di man gina pwede nga pareho nga igsuon mo. So inana siya. Mao sinetabo. Nya how about sa gingong igsuon nga sila ni Judas ug si Simon? Kay nakaro naman diri nga ang katuday si laing Maria, ang iyang anak, nga nadiri na sulat lang, si Juan naman. Si Santiago naman, si Jose ang nakabutang dito. Asa naman si Simon ug si Judas? Kinsam dos ng anak. Muna akong ingon kayo na nga, kinahanglan tag history. Kaya kung dili na mo gamit yung history, palpak kita. Di gina pwede nga dili gina to mahibalan ang kinatibukan sa kamatuoran. Katong ara na to mahibalan, slice lang ba. Kung mukhang cake nya kanang katunga ray mo kanon, makabalo kung sa flavor atong isa, ang katunga na may cake ron nga lami-lam sagol-sagol nag flavor. Mas may ginang intero nga cake yung kaunon kaya para makabalo ka kung sa kalami kuning pagkahimo sa mga cake. Ano na siya? Kung musubay tag kamatuoran about sa Bible, no gamit ito history. Nagkaroon sa kung saan nag-iwan na kayo na nga gamitan na ito history. Isa lang kining igsuon nila nga si Simon ang gamitan na ito kay si Judas. Ato man ang mabasa sa Biblia. Kung atong tunan si Judas, ato tabasa sa sulat ni Judas para mabala to kinsa si Judas. Kasi siya mismo mintroduce man sa sarili. Dito ta sa Judas 1:1 mo nitsoan. Ingon si Judas, gikan ni Judas nga ulipon ni Jesucristo o igsuon ni Santiago. Karon rin alang sa mga nga tinawag sa Dios o nagkinabuhi diha sa gugma sa Dios nga amahan o gipanalipdan ni Jesucristo. Sulat ni Judas Judas 1:1. Gikan ni Judas nga ulipon ni Jesucristo og igsuon ni Santiago. So yung gipanila yang kaugalingon nga gikan ako nga ulipon ni Jesucristo og igsuon ni Santiago. So dito atong nasuta nga igsuon siya ni Santiago. Yang igsuon si Santiago. So kay igsuon siya ni Santiago, therefore anak siya gihapon ni Cleopas ug ni Mary, itong the other Mary nga itong isgutan. So, na-establish na nako nga igsoon silang tulo. Si Santiago, si Jose, og si
Judas. Tulo na. How about ni Simon? Asa man mabasa nga kinsa man si Simon nga giingon man dito sa Mateo 13:55 nga igsoon silang upat. Nya igsoon ni Jesus. Asa may Simon diha? Amo na niya kung giingon. Adto tag history. Unya moingon mo nga way labot kay Bible alone. Dili ay. Ang Bible nagtudlo nga padtuon tag history. Basahan na to ang Job 1 o Job 8:8. Nag-ingon dito mga igsoon. Job 8:8. Palandong nga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan. Palando nga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan. O huna-huna ang mga kamatuoran nga nakatunan sa atong katigulangan. So may imong nasabtan na ng Job 8:8. Palandong nga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan. Og una-una ang kamatuoran nga nakatunan sa atong katigulangan. Kinsa man ang mention niya? Una kung yung nga pag mo yung kag church history, dito kita maadto sa mga sulat sa atong mga katigulangan. Nya kinsa may mga katigulangan sa atong simbahan. Kundi katong mga church fathers mga igsoon. Research na yun ninyo. I-google na ninyo. Church fathers. This time, nakota kay Eusebius mga igsoon. Si Eusebius mga igsoon sa church history 4.22.4 translation sa LCL 1.357 kining LCL kuno siya Loeb Classical Library dito na tumakuan niya kining 4.22.4 kuno siya mga igsoon usa kini ka code nga alternate identifier nga atong kung gusto ka nga mo pangitaon gini mo siya referensya ni siya nga magtundok nga yung makita dito nga sinulat ni Eusebius. Unya si Eusebius dito na to masuta sa iyang sinulat kung kinsa si Simon. Kaya wala man nato na makita sa Biblia. Di na to ma-prove sa Biblia. O matay na kaila kinsa na Simon gi-mention niya nga igsoon daw ni Jesus. Igsoon ni Jose, igsoon ni Santiago, igsoon ni Judas. Pero ato lang na-establish diya sa Biblia na kini sila si Jose, Santiago, Judas, naging igsoon daw ni Jesus, dili di ay. Kundi anak sila ni Maria nga asawa ni Cleopas. How about kay Simon? So din hita, kung nag-iingon, din hita sa referensya. History sa simbahan. Kaya naka-record man na. Unya, si Eusebius, na-record na. Nag-iingon siya sa iyang sulat. Eusebius, After James the Just has suffered martyrdom for the same reason as the Lord, Simeon, his cousin, the son of Cleopas, boom! Klaro na. Was appointed bishop whom the all he was another cousin of the Lord. Klaro na kayo dito. Iklaro ni Eusebius mga igsoon nga si Simeon ig-agaw di ay sa Ginoo. Giappoint siya nga bishop kay anak siya ni Cleopas. So, kung anak siya ni Cleopas, anak siya ni Maria. So, tama ang Mateo 13:55. Nga anak ni Maria, si Santiago, si Jose, si Judas, at si Simeon. Kasi, kung gamit tao referensya. So, klaro dito mga igsoon. Nga, anak ni Cleopas di ay, bana ni Maria nga ina ni Jose, Santiago, Judas. So, pagkanindot sa itong kasaysayan, masubay gid mga igsoon. Klaro? Sobra pa sa klaro.
busa manghinaot ko nga matin-an atong matun-an og na clarify ang tanan nga mga kalibog labi na katong stick lang gyud nga kaingon dito nga dunay igsoon ang atong Ginoong Hesus. So klaro nga walay igsoon ug si Mama Mary nagpabiling ulay. Daghang salamat ug may God bless us all.